Balitang entertainment, may pinagdadaanan daw ang mag-asawang Rufa May Quinto at si Trevor Magallanes. Uy, may kumalat din daw na usong-uso itong mga screenshot ngayon ha. May kumalat daw na screenshot ng kanilang usapan ng asawa niyang si Trevor. Base sa pag-uusap ng dalawa, mukhang malalim ang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Matagal nang usap-usapang may problema ang relasyon ni Rufa May at ng kanyang mas nakababatang asawa na si Trevor. Kasabay naman yan, kumakalat din ang kopya ng isang police report na nagpapakita raw ng pag-aresto kay Trevor sa Honolulu, Hawaii sa nito lamang daw pong December 6. Ayon sa log ng Honolulu Police Department, isa daw Japanese national ang Trevor na inaresto dahil sa criminal trespass 2 offense. Tugma rin daw ang edad nito sa asawa ni Rufa May. Hindi naman malinaw kung lehitimong Japanese ang nationality ni Trevor. Wala pa namang pahayag si Rufa May na nasa Amerika pa rin kaugnay po ng mga issue. Samantala, sadya pong malayo nga sa nakasanayang fantasy movie ang MMFF movie entry ni Bossing Vic Soto ngayon pong taon. Time out muna si Bossing sa comedy dahil serious acting ang ating mapapanood sa The Kingdom. Sa isang magazine interview, talaga hong in character sina Lacan, Makisig at Sisulo. Ikinuwente po ni Bossing sa nasabing magazine na medyo nagduda pa raw po siya noong una kung kaya ba niyang gampanan ang seryosong aktingan. Pero siya po daw inakumbinse ng kanyang mga anak. Si Piolo Pascual naman, bukod sa bumilib sa serious acting ni Bossing, proud daw po siyang naging bahagi ng isang makabuluhang pelikula. Ang The Kingdom ay official entry sa Metro Manila Film Festival na mapapanood simula December 25. Samantala mga kapatid, naglinis ng Instagram feed si Jamela Villanueva, ang ex-girlfriend po ng aktor na si Anthony Jennings. Binura na nga ng content creator ang mga larawan na magkasama sila ng ex-boyfriend. In-unfollow na rin si Jam sa account ng aktor. Kasunod ng kanilang messy breakup, humingi na ng tawad sina Marisa at Anthony kaugnay ng cheating issue. All out naman sa performance ang P-pop boy group na Alamat sa kanila pong Ragasa concert sa New Frontier Theater. Talaga daw pong pinatunayan ng Alamat na talentadong performance sila nang itanghal ang hit songs na Maharani, Dayang at Hiraya. Meron din pong solo performance ang lahat ng Alamat members. Bago matapos ang concert, meron po namang sorpresa ang grupo sa mga magiliw ng i-perform. Magiliw ang kanilang fans. Ay, sorry kasi ganon, may mga tawag doon sa mga fans. Yun ang tawag sa fans nila, magiliw. Ayun. Ano kaya ang tawag sa ating mga fans? Sa ating dalawa, fans natin? Oo. Opo. Ano nga sa akin kaya, kasi no? mga Philonics. Philonics, Philonatics, Philonians. Opo. Nakikita natin yan sa comment section. Opo. Kapanahon ng Noranian, Vilmanian. Grabe tawa nito. Grabe tawa nito. Parang may halong pang-Alaska, no? Hindi. Ganun. Hindi. Yun nga. Philonatics. Okay. Opo. Meron daw pong Philonics. Philonics, aba? Yan. May Philons Angels. Ayun, meron daw May mga pong ganyan sorpresa din. para sa mga magiliw ng kanilang itanghal ang kantang Champurado. Champurado. Yun ang title, Champurado. Okay. Okay. May Sorry combo na ito po. Oo, may combo ito, di ba? Kasi- Tuyo at Champurado. Bahagi raw yan ng ikalawa nilang extended play na Yan. Destino na ilalabas daw po sa susunod na taon. Yan. Ayun. P-pop boy group natin ito, di Okay. ba? Alright. Mahuhusay at talaga namang very talented. Samantala ito, inilabas na po ang trailer para sa inaabangang zombie apocalypse sequel na 28 Years Later. Ito ang ikatlong installment para sa 28 Days Later franchise kung saan bibida sina Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer at Ralph Fiennes. Ito po iikot sa kwento ng isang grupo ng survivors na makakaharap ang mga rage virus-infected zombies. Inaabangan naman kung anong magiging ganap sa pelikula ng original cast member na si Cillian Murphy. Ipalalabas po ang 28 Years Later sa mga sinihan sa June 20, 2025.